Kapag nakikita niyo ang inyong bayarin sa kuryente, minsan naiisip niyo, bakit parang ang mahal naman ng kuryente? Eh halos wala naman masyado akong gamit. Lagi namang nakapatay ang appliances, di ba? So yan yung mga madalas na napapag-usapan sa loob ng bahay. May mga dahilan kung bakit kahit anong tipid natin, ay mataas pa din ang binabayaran natin sa kuryente. Pero bago tayo pumasok sa bakit part, intindihin muna natin ano nga ba ang kuryente. So sa simpleng analogo ng kuryente, isipin natin na yung kuryente ay isang tubig na umaagos sa gripo sa bahay. So yung voltage, ito yung pressure ng tubig. O yung current or yung amperes, ito naman yung actual na daloy o dami ng tubig na lumalabas sa gripo. At yung resistance naman ay kapag barado o maliit yung tubo na nasa bahay. So, yan yung resistance. Kapag mataas yung current or voltage, so, tapos manipis ang wire, resistance, so pwedeng mag-init, maputol, o masira ang appliances natin. O kaya may mga akmang breaker, fuse, para maprotektahan ng mga appliances para sa sobrang pagpasok ng kuryente. At dapat tama rin ang size ng wire para maiwasan ng overheat, short circuit, o sunog na gawa ng kuryente. Hindi lang yan basta technical. So, kundi may safety issue rin. Okay. May mga bagay na madalas nating hindi napapansin pero malaki ang epekto sa konsumo ng kuryente. So, una, yun yung phantom load na tinatawag. Ano nga ba to? So, ito yung mga appliances na kahit naka-off, kumukonsumo pa rin ng kuryente. Tulad ng charger ng cellphone o television, so refrigerator at microwave. So ito pagka naka-plug pero hindi ginagamit, o may konti pa rin na konsumo. So yung solution natin dyan is i-unplug natin kung hindi na ginagamit. And then yung pangalawa, hindi lang consumption ang binabayaran. Meron pang mga generation charge, bayad sa paggawa ng kuryente, distribution charge, bayad sa pagpapadala ng kuryente mula planta hanggang sa bahay, transmission loss, taxes, mga adjustments at iba pa. So para kang umo-order sa online app, umorder ka ng burger na worth 100 pesos, pero yung naging final price is 150 pesos. So, nakapaloob doon yung delivery charge, tax, and service fee. So, iba pa. So, ganun din sa kuryente. And then, yung pangatlo, kahit maliit plus malimit equals malaki ang gasto sa kuryente. So, minsan, yung mga maliliit na gamit pero madalas gamitin. Yun yung mga tahimik na budget killer. So, tulad ng electric pan na wala naman tao pero umaandar. So, yung rice cooker na naka-warm buong araw. O yung charger na cellphone na naka-charge na laging nakasaksak. O yan, sa mga hindi natin napapansin araw-araw. Pero pag sinuma natin, ayun, laki na ng bill. O anong pwede natin gawin para makatipid? Ito, pakinggan nyo, baka makatulong sa inyo yung mga tips natin. So, una, kilalanin natin yung energy hub sa bahay. So, sila yung malakas kumonsumo ng kuryente. So, tulad ng aircon, television, refrigerator, washing machine, electric stove, or electric oven. So, hindi ibig sabihin na huwag natin gamitin. So, ang key dito is maging strategic sa paggamit. Tulad na lang ng aircon. Kailangan nililinis yung filter every 2 weeks at gumagamit ng timer para anytime mag-off yung aircon. Refrigerator. Hanggat maaari, wag bukas-sara. Kung ano yung kailangan, yun lang kukunin. And then, wag masyadong pagsiksikan yung mga gamit sa loob. And then, washing machine. Sabi nila is mas tipid daw kung full load. And then, pangalawa, gumamit ng timer or schedule.
So, mag-schedule tayo ng araw kung kailan na gagamitin yung mga malalakas kumonsumo ng kuryente. So, tulad na lang yung sa aircon. So, kung matutulog ka ng 10 p.m., set natin yung aircon hanggang 2 a.m. lang. O, tuloy pa rin yung tulog, pero bawas konsumo. So, sa washing machine, so, halimbawa, every Sunday, gagamitin natin siya sa umaga, and then sa hapon, yung plancha, para hindi siya magsabay at tumaas yung konsumo sa araw na yon. Pangatlo, iwasan natin yung standby o unplug habit. So, naka-off pero nakasaksak. So, isa sa mga phantom load na yan. O, sanayin natin yung sarili sa unplug habit. O, dapat tinatanggal yung mga naka-plug. And then, panlima, gamitin natin ang likas yaman, yung hangin at araw. So, libre ang hangin, libre ang liwanag. O, gagawin natin, bubuksan lang yung bintana sa umaga para pumasok yung simoy ng hangin at pumasok ang liwanag sa loob ng bahay. O, kung afford naman, palagyan natin ng solar panel para makabawas ako sa gastos sa kuryente. O, yung huli, mag-consult tayo minsan sa professional electrician kahit once or twice a year para ma-assess or ma-audit yung mga electrical components na nasa bahay natin, kung okay pa ba siya or kailangan ng palitan. Minsan, simpleng routine lang ang kailangan. Hindi naman kailangang isakripisyo ang comfort. Ang kailangan natin ay maging responsable. So, yan. Kung umabot ka sa part na to, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin niyan, gusto mong matuto at mas maging responsable pagdating sa consumption sa kuryente. So, like nyo na to kung may natutunan kayo. O comment kung may gusto kayong i-share or tanong. And subscribe na rin kung para sa mga susunod na content video. Dahil kahit maliit, basta malimit, kailangan bantayan. Ingat!